Good day everyone, I'm Rochelle Nicole Bocabil, and now our group we will discuss about the full adder. And now we will discuss about the definition of full adder. So what is a full adder? The half adder is used to add only two numbers to overcome this problem. The full adder was developed. The full adder is used to add three 1-bit binary numbers A, B, and carry C. The full adder has three input states and two output states I, E, sum, and carry. Then, the second definition of full adder is developed to overcome the drawback of half adder circuit. It can add two 1-bit number A and B and carry C. The full adder is a 3-input and 2-output combinational circuit. And now, the next reporter will discuss about the truth table of full adders. Good day everyone, my name is Christian Sarah. So block diagram, full adder, A, B, sum, carry, and then carry in. Sa truth table tayo, meron tayong inputs and then outputs. A, B, and then carry in, sum, carry. So, plus yung gagawin natin dito. So, ito yung rules sa pagpa-plus. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 0. And then, may remainder siyang 1. 0 plus 0 is 0. And then, 0 plus 0, 0 din. Yung total niya, or yung sum niya is 0, diba? And then, wala rin siyang carry. And then, 0 plus 0 is 0. And then, yung total na ito, yung 0. And then, 0 plus 1 is 1. So, wala ulit siyang carry. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. So, wala ulit siyang carry. So, kaya 0 ilalagay dito. 0 plus 1 is 1. And then, 1 plus 1 is 0. So, sundan natin yung, ano dito, yung rules. So, 0. And then, carry 1. 1 plus 0 is 0. And then, 1 plus 1, ay, 1 plus 0, 0. And then, yung total niya is 1. So, wala siyang carry. Dito ulit, 1 plus 0 is 1. Tapos 1 plus 0 ulit is 1. So, 1 yung sa sum, and then 0 yung carry. 1 plus 0 is 1. And then yung total na ito, ng dalawa, yung A and B, is 1, di ba? So, isamahin naman natin yung total nila sa carry in. 1 plus 1 is 0, and then carry 1. 1 plus 1 is 0. 0 yung sum niya, and then may carry 1 na. Tapos yung total ng A and B ulit is 0 carry 1, diba? So yung sum niya is 0. 0 plus 1, ay 0 plus 0 is 0. And then ito yung carry kanina. 1 plus 1 is 0 carry 1. So ito na yung carry. And then yung total ng A and B is 0, diba? 0 plus 1 is 1. So yung sum niya is 1, and then yung carry niya is 1. So, in the above table, A and B are the input variables. These variables represent the two significant bits which are going to be added. C in or carry in is the third input which represents the carry from the bar's lower significant position. The carry bit is fetch. The sum and carry are the output variables that define the output values. The 8 rows under the input variable designate or possible combination of 0 and 1 that can occur in these variables. Kanina, na-explain yung meaning ni full adder and yung kanyang block diagram and truth table. Ngayon, ang ipapakita naman namin is kung paano siya ilapat sa keymap para makuha yung boolean expression. So, ito na siya. Nailapat na siya sa keymap. Ito na rin yung boolean expression niya. Paliwanag na lang namin kung paano to nakuha. So, dito, yung sagot na to is dun sa unang output, which is si output sum. Ito yon sa truth table sa sum. So, kung gusto nyo makuha to, tingin muna kayo sa unang output kay sum. Okay, pwede naman mauna si output or si sum, basta kayong bahala. Kung sino mauna doon, okay lang. So, ito na siya.
So, ang gagawin natin, tingnan natin doon sa truth table, yung sa unang output, which is si sum. Kunin lang natin yung mga 1 and ilalapat natin yun dito. So, halimbawa ito. So, paano ba siya nakukuha? Halimbawa, ayan. Sa truth table, tingin tayo kay A. Si A sa truth table is 0. Then, si BCI sa truth table ay 0, 1. So, dito siya nakalagay. So, on the rest, ganun din yung gagawin nyo. Titingnan nyo muna si A, and then kay BCI kayo titingin para makita nyo kung saan siya nakalagay dito sa K-map. So, pag nakagawa nyo na yon, ang mangyayari, ito yung magiging sagot. So, next is, gagawin natin siyang Boolean expression. So, ito na siya. So, paano ito nakuha? So, titingnan nyo lang kung saan siya nakatapat. Halimbawa, ito yan. So, B bar, ay A bar, ito yon. Then, BCI, ito siya. Kung saan siya nakatapat, ayun yung magiging sagot niya. So, ayun magiging sagot dito sa unang 1. A bar, B bar, CI. Okay? So, in the rest, ganun din yung gagawin nyo. So, isa pang halimbawa, ito. Saan siya nakatapat? Kay A bar. So, ito yon. BCI, ito siya. So, ayan yung magiging sagot niya pag ayan, basta yan. Ayan yung magiging sagot niya sa mga katapat niya. So, pag nakuha nyo na lahat, ito yon yung magiging sagot. So, hindi pa ito yon. Kailangan pa natin siyang i-simplify. So, paano ba siya i-simplify? Hanapin natin yung magkakapareho. Tingin muna tayo dito sa una. Ang magkapareho dito is yung A bar. So, ang gagawin natin din, ilalabas natin yan, and then yung natira, ilalagay natin sa bracket or parenthesis. Which is, ganito yung magiging kalalabasan. So, magiging siyang A bar, sa loob ng parenthesis yung natira, which is itong B bar CI at CB CI bar. Ito na yon. Ganon din dito sa kabila, hanapin natin yung magkapareho, ilalabas natin yon, ilalagay natin yung natira sa parenthesis or bracket, which is ito yon. Gets? So, hindi pa dyan natatapos. Isi-simplify pa natin yan. So, sa rules ng Boolean, ito yon. Tingin tayo dito. XOR yan. So, matik, magiging ganito siya. So, yung magiging sagot nito, na una is A bar, sa loob ng parenthesis or bracket is B, XOR na symbol, ito yon, and CI. Ganon din dito sa kabila. But this time, meron siyang bar sa loob. Ito, kasi dito yan. Okay? So, ito na yung magiging sagot niya. Isi-simplify siya as ganito na naka-XOR. Magiging siyang AX or BX or CI. Okay? So, yung gantong pattern, pwede nyo na naman siyang idiretso na ganito pag nakita nyo to. Yung gantong pattern. Tinatawag nila tong checkboard configuration. So, pag nakita nyo yan, pwede na kayong mag-proceed sa gantong sagot. A bar, B, ay A, X or B bar, X or CI. Okay? Yun yung sa sum, sa una. So, papakita ko naman sa inyo yung sa CO or yung C output. So, ayan yung sa C output. So, saan ko to nakuha? Sa K-map din. Dun sa pangalawang output na natira. So, ilalagay lang din natin uli yung mga 1. Hanapin natin kung saan sila nakalagay. Diba? Sa truth table, titingin tayo doon. So, nasan ba si A? Halimbawa, ito. Si A sa truth table is 0. And then, BCI is 1, 1. So, dito siya nakalagay. Okay? Then, ganun din yung mangyayari dun sa mga other ones. Okay? So, kapag ganun na, ito na yung magiging sagot niya. Okay? Okay, so yung kung makikita nyo, may isa pang way ng pagkuha. So, ito yon. Pwedeng solo to, dalawa. Then, kukunin natin to. Then, yung magiging sagot natin dyan is ito. Okay? Then, isi-simplify lang natin yan. Same lang din, hanapin natin kung ano yung kapareho, yung may kapareho. This time, ang may kapareho is ito, CI. So, ilalabas lang natin yan. Then, yung natira, lalagay natin sa parenthesis or bracket. Then, simplify lang din natin. Ito yung magiging sagot. So, ang gagawin lang natin dyan is yung ito. Tandaan nyo yung pag nakita nyo yung ganyan. Sa rule ng Boolean, matik, magiging XOR yan. So,
Ang magiging sagot natin dito sa pangalawa nating at yung other way ng paglapat niya sa K-map o yung pagbilog is AB plus CI sa loob ng parenthesis or bracket A, X or B. So, yun lang. So after natin siya ma-simplify using K-map, ito yung makukuha nating simplified output or simplified terms. So yung sum is equals to A SOR B SOR CI or C input. Then sa carry out naman is AB plus A SOR B times C input. So ngayon is i-implement natin siya or gagawin natin siya ng logical diagram. So ito ang magiging structure ng logic diagram niya. Ganyan. So meron siyang tatlong input which is yung A, yung B, tsaka yung carry in. Then dalawang output which is yung sum tsaka carry out. Isa-isay natin. So itong part na to is nagko-connect sa kanya is yung A tsaka B. So ito yung nagko-connect siya using SOR gate. So maging output or label na ito is A SOR B sa baba naman. So magiging label na ito is A tsaka B lang. Yan, A, B. Itong nasa gitna, magkakonnect niya yung A SOR B tsaka yung carry in sa AND gate. So magiging label niya is A, B ay A SOR B. Yan, A SOR B. Ito na parenthesis. Tapos carry input. So ito naman, pinagkakonnect niya yung A SOR B tsaka yung carry in sa SOR gate ulit. So, ang magiging label naman niya is A SOR B SOR, tapos naka-SOR naman yung carry input. And sa last gate naman, pinagkakonnect niya yung A SOR B, C input, tsaka yung AB. So pagkasamahin natin itong dalawang to, copy natin. Lagyan sa una yung AB. So ito ng plus kasi naka-OR gate siya. So yun, check natin yung tama. So ayan, pareha siya. Ito yung sa sum, and ito yung sa carry output. So ngayon naman i-check natin kung tama yung diagram na ginawa natin. So dito yung table ng full adder. So i-check natin kung tama yung circuit. Titingin lang tayo sa outputs, sa sum tsaka carry. So dito, titingin tayo dyan. Ito siya. Itong sum tsaka ito yung carry output. So ngayon, i-check natin kung tama yung outputs. Paano natin i-check? So sa unang row muna tayo, 0, 0, 0. So 0 lahat ng inputs. So yan. Then 0 rin yung, magiging 0 yung sum, tsaka 0 din yung carry. So tama, naka 0 yung input natin, which is initial state niya is naka-off siya, which is naka 0. And naka 0 din yung output, di siya may ilaw. Pangalawang row, 0, 0, 1. So 0, 0. Naka-1 yung carry input. So sa output na is naka-1 yung sum tsaka naka-0 yung carry. So ayun, umilaw siya. So tama. So next row naman, pangatlo, 0, 1, 0. 0, 1, 0. So makita natin naka-1 yung sum, naka-0 yung carry. So umilaw yung sum. So tama. So sa pang-apat na row, 0, 1, 1. Naka-0 yung A, tapos naka-1 yung B tsaka carry input. So yung output niya dapat is naka-0 yung sum and naka-1 yung carry. So tama. Yung carry lang yung carry output lang yung naka-1 or naka-on. Next, 1, 0, 0. So yung A lang yung naka-1, yung B tsaka carry input naka-0. So ang output niya is yung sum lang naka-1, tapos yung carry
output lang yung naka 0. So, tama. Sum lang yung naka on or 1. So, sa next naman, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1. So, yung bilang naka 0. So, yung output na dapat is naka 0 yung sum, which is naka off. And yung carry naman is naka 1. Naka on. So, tama. Carry output lang yung naka 1 or naka on. Then next, second to the last, yung 1, 0, 1, 1, 0. Naka 1 yung A, naka 1 yung B, tsaka naka 0 yung carry input. So, ang output niya dapat is naka 0 yung sum, naka 1 yung carry output. So, tama. Naka 0 yung sum natin, naka 1 yung carry output. So, sa pinakalas naman, which naka 1 lahat ng input, and yung outputs naman, which is yung sum tsaka yung carry output is naka 1 din lahat. So, tama naman. Naka 1 lahat or naka 1 lahat yung output, yung sum natin and yung carry output. So, yun, makikita natin na tama yung ginawa nating diagram based sa simplified kanina using K-map. Mag-verify din natin na tama yung simplification kanina. So, ngayon naman, so punta tayo sa Tinkercad, no? So, same lang siya kanina. So, ganito yung yung circuit niya sa breadboard. So, gamamit siya ng 74HC86 na chip. Ito yung SOR gate na chip. Ito naman yung 74HC08. Ito yung AND gate na chip. Tsaka yung pinakalas yung 74HC32. Ito naman yung OR gate. So, ayun, nandito yung tatlong input, yung A, yung B, tsaka yung carry input. Tapos yung dalawang bulb naman yung magsisilbing output. Ito yung sum, tsaka ito yung carry output. So, sa simulate natin, tignan natin kung gumagana ulit yung ginawa nating circuit. So, una, ganun ulit yung process. Parehas naka-0 yung input, kaya naka-0 rin parehas yung output. Hindi siya umiilaw. Next naman, parehas naka-0 yung A tsaka B, and naka-on lang yung carry input. On natin. So, yung sum niya is naka-on, or yung output niya, yung sum naka-on, tsaka yung carry output naman yung naka-0. So, makita natin umilaw yung green lang, which is yung sum lang. So, tama. So, next naman, 0, 1, 0. Output naman niya, ilaw lang yung sum. So, tama. So, ngayon naman, 0, 1, 1. Bali, naka-off yung 0, which naka-off yung sum, naka-on yung carry. So, carry lang yung may ilaw. Next, 1, 0, 0. Ilang yung naka 1. Then yung sum niya is naka 1, tsaka yung carry output niya yung naka 0, which tama, naka on yung sum. Next, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Yan. Ito yung output niya, yung sum niya is naka 0, and yung carry output niya yung naka 1. So, carry output lang yung naka 1 yan. Ay, naka on. Second to the last, 1, 1, 0. 1, 0. So, yun. Yung sum niya is naka 0. Yung carry output niya yung naka 1. So, makita natin, carry output lang yung naka 1. And yung pinaka last, which is naka 1 lahat, or naka 1 lahat ng switch, or ng input. And magiging naka 1 din yung output, yung sum tsaka carry. So, tama. Naka on siya parehas. So, yun yung circuit diagram ng full adder. Makita natin na tama rin yung pagkaka-structure niya.